Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Psalm 51:10. Create me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So sa Tagalog, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, confess sins harden our heart. Ulitin ko, unconfessed sin harden our heart. Isa po yun sa mga katuruan natin today na kapag hindi pala tayo nagko-confess ng mga kasalanan natin, yun yung nagdudulot sa atin minsan na nagpapatigas ng puso natin. Ito po yung isang panalangin, tong verse na to, nung si David, sinabi sa 1 Samuel verse 13 to 14, it's a demand after God. So, ibig sabihin, si David malapit na malapit sa puso ng Diyos. So, there was a time in his life na meron siyang nakitang babae naliligo na nagustuhan niya, which is natuklasan niya ito ay asawa ni Uriah, na ito yung asawa ni Bathsheba na nagustuhan ni David. So, yung tukso nang ibabaw sa kanya, yung desire of the flesh, yun yung nang ibabaw sa kanya. Kumbaga, in-aim niya yung asawa ni Uriah na si Bathsheba, na nag-aim siya na ipapatay si Uriah para makuha si Bathsheba. Si David is a man of God, a man after heart of Jesus Christ. Ibig sabihin, malapit ito kay Jesus Christ. So, nagkaroon siya ng malagim na kasalanan. Imagine na po yung bigat ng kasalanan, na yung guilt, yung shame na nasa kanyang puso during this time. At dumating siya sa pagkakataon na nirebuke siya ni Nathan because sa pagkakasala niya. At ito ay umiyak na umiyak si David. At ito yung panalangin niya. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, unconfessed sins harden the heart. So, si David, patong-patong yung naging kasalanan niya. Pero hindi niya kinonfess agad. Hindi niya agad nilatag sa harap ng Diyos. Ang ginawa niya doon sa kasalanan niya, dahil nagusto niya yung kasalanan niya, dahil nagusto niya yung babaeng gusto niya, inangkin niya yung asawa ng may asawa. Sa sobrang kagustuhan niya kay Bathsheba, yung kasalanan niya ay tinago na lang niya. Dekret na lang niya. Hindi niya inilatag sa harapan ng Diyos, hindi niya hiningi ng tawad. Yun yung nagpatigas ng puso ni David. Yung isang kasalanan, pinatungan niya pa ng isang kasalanan. Nung pinapatay niya pa si Uriah, asawa ni Bathsheba, isipin niyo mabuti, kapag ang isang kasalanan, hindi natin kinumpit sa Panginoon, dahil yung puso natin, may daladalang kasalanan yan, automatic is magigilty ka sa harapan ng Panginoon. Yun yung initial reaction natin. Pero pag kinimkim mo ng kinimkim yan, yung puso mo nagdadala ng kasalanan is tumitigas yan. Parang kalyo na namamanhid sa kasalanan, tumitigas, kumakapal. So, ganun yung naranasan ni David. Pinatagal niya pa yung kasalanan niya. Dahil silaw na silaw siya doon sa kagandahan ni Bathsheba. So, tandaan natin, unconfessed sin harden our heart. And admitting sins is the first steps to having a pure heart.
So, sa panalangin ni David, create me a pure heart. So, totoo, nung that time, napakadumi ng puso ni David. Kasi, meron siyang dinidesired eh. Pero, nung na-realize niya nagkasala siya sa harapan ng Diyos, ito yung pinalangin niya. Lord, create me a pure heart. Bigyan mo ako ng malinis na puso, ng bagong damdamin. Imbis na yung damdamin na sobrang atat na atat sa babae, silaw na silaw sa kagandahan ni Achieva, talagang pinalangin niya na, Lord, bigyan mo ako ng panibagong damdamin. Yung pag-admit niya ng kasalanan niya, yun yung pinaka-first step, pinaka-unang hakbang patungo sa pagbabago ng puso. Renewal, transformation of the heart. Dahil si David that time, habang tumatagal, tumitigas yung puso niya eh. Pero paano mo malalabanan? Paano niya nalabanan yun? Inamin niya nagkasala siya. So sa buhay natin, patungo sa pusong dalisay, aminin natin nagkasala tayo. Maging humble tayo na ilatag sa Panginoon para magkaroon tayo ng pusong dalisay para aminin natin yung kasalanan natin sa ating Panginoon. Ito yung pinaka-first step. Marami tayong inaalaga ang kasalanan sa buhay natin. At kahit kailan, hindi magiging malinis ang puso natin sa harapan ng Diyos. Andun yung shame, andun yung guilt, hanggat hindi natin inanalatag yun sa ating Panginoon Diyos. So, the shadows of guilt disappears in the light of grace. Yung guilt feelings, yung guilting kasalanan na ang bigat-bigat sa puso, di ba ganun naman talaga nararamdaman na pag nagkasala tayo at hindi natin isinusurrender kay God, yun ang bigat sa pakaramdam. So parang yun yung anino na nakabuntot sa atin na hindi tayo mawalay, na lagi nasa isip natin kasi andun yung guilt, andun yung shame, yung pakaramdam natin kapag nagkakaroon tayo ng kasalanan. Pero lahat ng tong pakaramdam na to, maglalaho to kapag in-expose natin or sinurrender natin sa ating Panginoong Diyos. So, imagine mo, binuhos ng ating Panginoon Diyos yung kanyang dugo sa cross. At yun yung biyaya ng Diyos na merong kapatawaran. At dun sa cross ng Kalbaryo, dun umaagos yung mayamang biyaya at kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa lahat ng guilt, ipinako na dun sa cross. Hinugasan na doon, hinugasan na ng dugo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Kailangan lang natin lumapit sa cross ng Kalbaryo at isurrender sa ating Panginoong Diyos lahat ng ating kasalanan. Take away our sins, the guilt and shame that we have. Isurrender na natin sa Panginoong Diyos. And magandang application natin sa buhay. Pray a pure heart. Be courage enough to say sorry. And present your guilt before the cross of Christ. So kung sino man nagawa natin ng kasalanan, say sorry. Present our guilt before the cross of our Christ. Thank you everyone, and God bless.